Sa isang lumang aklatan sa Maynila, kung saan ang liwanag ng araw ay bahagyang sumisilip sa alikabok na bumabalot sa mga antigong aklat, isang matandang propesor ang nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Ang kanyang pangalan ay Propesor Santiago, isang dalubhasa sa kasaysayan ng relihiyon na kilala sa kanyang malalim na pagsusuri sa mga tekstong biblikal. Sa kanyang harapan, isang batang iskolar na nagngangalang Miguel ang nakatayo, hawak ang isang luma at kupas na Biblia, puno ng anotasyon at mga tandang tanong. "Sir, paano kung ang Pilipinas ay binanggit sa Biblia?" tanong ni Miguel, puno ng sigasig ang tinig. Saglit na tumahimik ang propesor. Napatingin siya sa binata, pinag-aralan ang kanyang ekspresyon, sa kamarahang isinara ang librong binabasa. Iyan ang isang tanong na matagal nang bumabagabag sa marami, sagot niya, kasabay ng paghinga ng malalim. Ngunit hindi ganoon kadali ang sagot. "Ano ang nakita mong ebidensya?" Lumapit si Miguel at itinuro ang isang talata sa Isaias 24:15. "Kaya't sa silangan ay luwalhatiin nyo ang Panginoon, sa mga pulo ng dagat ay purihin nyo ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel." Napangiti si Propesor Santiago. Ang talatang ito. Maraming beses ko nang narinig ang paksang ito. Ngunit tanong ko sa'yo, Miguel, aling mga isla ang tinutukoy rito? Ang binata ay nagdadalawang isip saglit, ngunit agad na bumalik ang kumpiyansa sa kanyang tinig. Kapag sinabing silangan, tiyak na ito ay tumutukoy sa mga lupain na nasa silangan ng Israel. At ang mga pulo ng dagat, ang Pilipinas ay isang bansa na binubuo ng libu-libong isla. Maaari kayang ito nga ang tinutukoy? Bahagyang napangiti si Santiago habang tumayo at lumapit sa isang lumang mapa na nakasabit sa dingding. Itinuro niya ang gitnang silangan, saka dahan-dahang iniusog ang kanyang daliri patungo sa silangan, dumaan sa India, papuntang Timog Silangang Asya, hanggang sa dumako ito sa Pilipinas. Ang interpretasyon ay hindi ganoon kadali, Miguel. Sa sinaunang kasulatan, ang pulo ay maaaring tumukoy sa alinmang malalayong lupain na hindi konektado sa pangunahing mundo ng Biblia. Ngunit hindi mo rin ito maaaring isantabi. May ilang iskolar na naniniwala na ang mga bansang hindi direktang binanggit sa Biblia ay maaari pa ring bahagi ng plano ng Diyos. Kung gayon, paano natin malalaman kung ito nga ang tinutukoy? Tanong ni Miguel, puno ng pananabik ang tinig. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik, sagot ng propesor habang bumalik sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang lumang aklat at binuklat ito sa isang pahina kung saan may ilustrasyon ng isang sinaunang barko. At sa pamamagitan ng pagbabalik sa kasaysayan, nagpalitan sila ng tingin, tila parehong nakaramdam ng isang pangako, ang pangakong tuklasin ang katotohanan. Nagsisimula pa lamang sila, ngunit alam ni Miguel na ang sagot sa kanyang tanong ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin nila sa kasaysayan ng kanilang bayan. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang tunog ng mga alon ay bumabangga sa dalampasigan ng Cebu habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw. Ilang daang taon bago pa dumating ang mga dayuhan, ang lupaing ito ay puno ng buhay, mga nayon na puno ng sigla, mga pinuno na may matitikas na paninindigan, at mga mandirigmang handang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang bawat isla ng kapuluan ay may sariling kasaysayan, kultura, at paniniwala. Ngunit isang araw, isang barko mula sa malayong kanluran ang dumaong sa kanilang dalampasigan, dala ang isang bagong paniniwala na magbabago sa takbo ng kanilang kasaysayan magpakailanman. "Mga dayuhan," sigaw ng isang batang mangangaso habang tinuturo ang papalapit na barko. Mabilis na nagsipagtakbuhan ang mga tao sa pampang, pinagmamasdan ang hindi pangkaraniwang tanawin. Isang malaking barko na may kakaibang layag ang unti-unting lumalapit. Sa barkong iyon naroon si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglilingkod sa hari ng Espanya, dala ang kanyang misyon, hindi lamang upang maghanap ng pampalasa at bagong lupain, kundi upang dalhin din ang pananampalatayang Kristiyano sa mga di kilalang bahagi ng mundo. Nang bumaba sila sa pampang, sinalubong sila ng isang pangkat ng mga mandirigma sa pamumuno ni Raja Humabon, isa sa mga makapangyarihang pinuno ng Cebu. May halong kaba at pagkagiliw ang mga mata ng dato, habang pinagmamasdan ang mga estrangherong may mapuputing balat at kakaibang kasuotan. "Anong hangin ang nagdala sa inyo sa aming lupain?" tanong ni Raja Humabon sa wikang Bisaya. Agad namang humarap si Magellan at, sa tulong ng isang tagapagsalin, sinagot siya. "Kami ay nagmula sa Espanya at nais naming maging kaibigan ng inyong bayan. Ngunit higit pa riyan, nais naming ibahagi sa inyo ang magandang balita.
ang tungkol sa iisang Diyos, ang Diyos na nagligtas sa sanlibutan. Hindi agad nakasagot si Humabon. Hindi niya lubos na naunawaan ang sinasabi ng dayuhan, ngunit naramdaman niyang may kakaibang sigla ang kanilang paniniwala. Upang ipakita ang kanilang layunin, itinayo ni Magellan ang isang krus sa dalampasigan at ginanap ang unang misa sa Pilipinas. Sa harap ng mga tao, isang paring Kastila ang bumigkas ng panalangin. Sa pangalang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang mga tao ay tahimik na nagmasid, ang ilan ay namangha, ang ilan ay naguguluhan. Ngunit nang si Raja Humabon at ang kanyang asawa ay nagpa siyang magpabinyag, sumunod ang marami sa kanyang mga tauhan. Sa unang pagkakataon, ang tubig ng binyag ay bumuhos sa noo ng isang pinunong Pilipino, isang simbolo ng bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa. Ngunit hindi lahat ay handang tanggapin ang pagbabagong ito. Sa kabilang panig ng kapuluan, isang matapang na pinuno, si Lapu-Lapu, ay hindi nagustuhan ang presensya ng mga dayuhan. Para sa kanya, ito ay isang banta sa kanilang kalayaan at paniniwala. Kaya't nang dumating ang araw na sinubukan ni Magellan na pilitin siyang yumuko sa bagong pananampalataya, hindi siya nag-atubiling lumaban. Sa madugong labanan sa Mactan, bumagsak si Magellan sa ilalim ng mga talim ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Ngunit kahit namatay si Magellan, ang binhi ng Kristyanismo ay naitanim na. Hindi na ito mapipigilan. Sa sumunod na mga dekada, dumating ang mga misyonerong Kastila at itinayo ang mga unang simbahan. Ang Santo Niño de Cebu, isang imaheng ibinigay kay Raja Humabon, ay naging isang mahalagang simbolo ng pananampalataya na mananatili sa puso ng mga Pilipino sa darating na panahon. Lumipas ang daan-daang taon, ngunit ang Kristyanismo ay patuloy na lumaganap. Naging bahagi ito ng kultura, ng wika, at ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang mga lumang ritual ng sinaunang panahon ay napalitan ng mga prosesyon, misa, at pagdiriwang ng mga pista para sa mga santo. At sa loob ng isang lumang aklatan sa Maynila, kung saan nakaupo si Miguel at si Profesor Santiago, ang kwento ng nakaraan ay muling nabubuhay. Kung hindi dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, wika ni Miguel, ano kaya ang magiging anyo ng ating bansa ngayon? Ngumiti si Profesor Santiago, tila may gustong sabihin, ngunit pinili niyang hayaan si Miguel na mag-isip. Sa kanilang harapan, ang lumang mapa ng Pilipinas ay nakalatag sa mesa. Tila nag-aanyaya sa kanila na tuklasin pa ang mas malalim na bahagi ng kasaysayan na hindi pa nila nauunawaan. Malamig ang simoy ng hangin sa lumang aklatan sa Maynila. Ang ilaw ng antike na lampara ay bumabalot sa mukha ni Miguel habang nakayuko siya sa isang makalumang aklat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwing lumilipat siya ng pahina, tila ba may natutuklasang lihim na matagal nang nakabaon sa alikabok ng kasaysayan. "Sir, nahanap ko na," sigaw niya, puno ng pananabik. Napatingin si Profesor Santiago mula sa kanyang mesa. "Ano ang nakita mo, Miguel?" tanong niya habang isinara ang librong binabasa. Itinuro ni Miguel ang isang talata sa isang sinaunang dokumento. Ang offer, anya. Ang lupain ang pinakamalinis na ginto sa Biblia. At may posibilidad na ito ay ang Pilipinas. Tahimik na tumayo si Santiago at lumapit sa mesa ng binata. Binasa niya ang pahina kung saan nakasulat. At ang hari ay may mga sasakyang dagat na pumupunta sa offer upang kumuha ng ginto, pilak, garing, unggoy, at paboril. Isa hari 10 oras 22 minuto. Ang ginto ng offer, bulong ni Santiago. Isang lugar na pinaniniwala ang nagbigay kay Haring Solomon ng napakadalisay na ginto. Ngunit ito ay isa sa pinakamatagal ng misteryo sa kasaysayan. Nasaan nga ba ang offer? Lumalim ang interes ni Miguel. Maraming teorya ang nagsasabi na nasa India ito o Africa. Pero paano kung narito lang ito, sa mismong lupa na ating tinatapakan? May ebidensya ka ba? Tanong ng propesor, nakataas ang kilay. Ngumiti si Miguel. Marami, sir. Pakinggan niyo ito. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay kilala na bilang Isla de Oro, ang isla ng ginto. Ang mga sinaunang Pilipino ay mayaman sa gintong alahas, gintong sandata, at maging gintong kasuotan. Nang dumating ang mga unang dayuhang mangangalakal mula sa China at India, hinangaan nila ang kasaganahan ng ginto sa mga isla. Noong 1521, nang dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu, napansin ng kanyang tagapagtala na si Antonio Pigafetta na ang mga katutubo ay may gintong hikaw, gintong kwintas, at maging gintong sandata. Sinulat niya sa kanyang journal.
Ang mga tao rito ay may mas maraming ginto kaysa sa anumang lugar na aming napuntahan. At hindi lang yon, patuloy ni Miguel. Noong ika-16 na siglo, ang explorer na si Miguel Pez de Legazpi ay nagulat nang makita niya na ang mga magsasaka mismo ay may gintong alahas. Sa kanyang journal, sinabi niya na tila ang ginto ay kasing karaniwan ng bato sa bansang ito. Tumango si Santiago. Ngunit paano mo ito ikokonekta sa offer? Simple, sagot ni Miguel. Ang mga produkto ng offer na nakasulat sa Biblia, ginto, pilak, garing, unggoy, at paboriel, lahat ng iyan ay makikita sa Pilipinas. Ang ating bansa ay puno ng ginto mula pa noong unang panahon. May mga elepante noon sa isla ng Mindanao, may mga unggoy sa ating kagubatan, at alam natin na ang peacock, o paboriel, ay mula sa Asya. Muling tumingin si Santiago sa mapa. Kung tama ka, kung ang Pilipinas nga ay ang offer, ibig sabihin ba nito na noon pa man ay may koneksyon na tayo sa mundo ng Biblia? Napaisip si Miguel. At maaaring ang mga barko ni Haring Solomon ay pumunta rito noon. Maaring ang ating mga ninuno ay may kaugnayan sa sinaunang Israel, o di kaya'y sa kanilang kalakalan. Sandaling nanahimik ang propesor. Tumingin siya kay Miguel na may halong pag-aalinlangan at pagkamangha. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin ay matagal nang pinagpala ang ating bansa. At hindi lang iyon, sir, dagdag ni Miguel. Kung tunay ngang ang Pilipinas ay ang nawawalang lupain ng offer, ano ang ibig sabihin nito sa ating kasaysayan? Bakit tila kinalimutan ito ng mundo? Sa kabilang panig ng kasaysayan, isang matandang mangangalakal ang nakaupo sa isang maliit na bangka sa gitna ng dagat ng Sulu. Ang kanyang pangalan ay Datu Balintawak, isang makisig na leader mula sa isang sinaunang tribo. Sa kanyang harapan, isang lalaking banyaga ang nakaupo, hawak ang isang piraso ng gintong kwintas na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napakarilag ng ginto ninyo, wika ng dayuhan sa basag na wikang Bisaya. Ngumiti si Balintawak. Ito ay biyaya mula sa ating mga ninuno. Matagal nang dumadaloy ang ginto sa ating mga ilog. Ang aming mga ninuno ay matagal nang nangangalakal ng ginto bago pa man dumating ang sinuman sa ating dalampasigan. At saan niyo ito nakukuha? Tanong ng dayuhan, punong-puno ng pagkamangha. Ngumiti lamang si Balintawak. Mula sa lupain ng araw, sa pusod ng bundok, sa mga ilog na hindi pa nasusulat sa inyong mga mapa. Ngunit tandaan mo ito, dayuhan. Ang ginto ay isang biyaya, ngunit ito rin ay isang sumpa. Naguluhan ang dayuhan. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Balintawak. Ang ginto ay nagdadala ng kasaganaan, ngunit nagdadala rin ito ng kasakiman. Marami ang dumarating sa aming dalampasigan para dito. Ngunit ang hindi nila alam, may higit pang mahalaga kaysa sa ginto. Napaisip ang dayuhan. Ano yon? Ngumiti ang datu at itinuro ang langit. Ang biyaya ng may likha. Sa kasalukuyan, si Miguel at Profesor Santiago ay tahimik na nakatitig sa lumang mapa ng Pilipinas. Para silang nasa harap ng isang lihim na matagal nang natatakpan ng alikabok ng kasaysayan. Kung totoo ito, bulong ni Santiago, kung ang ating bayan nga ay ang offer, ano ang ibig sabihin nito sa ating pananampalataya? Tumango si Miguel. Ibig sabihin nito ay matagal na tayong bahagi ng plano ng Diyos. At marahil, may mas malaki pang papel na ginagampanan ang Pilipinas sa hinaharap. Muli silang nagkatitigan. Sa katahimikan ng silid-aklatan, tila may isang lihim na unti-unting nagbubuka sa kanilang harapan. At ito ang simula lamang ng isang mas malalim na paghahanap sa katotohanan. Ang tunog ng kampana mula sa isang lumang simbahan sa Maynila ay humahalo sa mahinang ugong ng hangin sa dapit hapon. Sa loob ng simbahan, nakaluhod ang mga tao, nagdarasal ng taimtim habang ang kandila ay dahan-dahang nauupos sa kanilang harapan. Ang Pilipinas, isang bansang ilang beses nang pinadapa ng kasaysayan, ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling matibay sa pananampalataya. Sa likod ng simbahan, sa isang lumang aklatan malapit sa Intramuros, tahimik na nakaupo si Miguel, hawak ang isang antigong aklat na kanyang iniusod papunta kay Profesor Santiago. Sir, paano kung may misyon talaga ang Pilipinas sa pananampalataya? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa at pagkamangha. Nagtaas ng tingin ang propesor mula sa kanyang binabasa. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ang Pilipinas ay isang bansa sa Asya na halos napalilibutan ng ibang relihiyon, ngunit nanatiling Kristiyano, hindi ba't parang may mas malalim na dahilan? Bakit tayo? Saglit na katahimikan.
Marahang bumuga ng hininga si Santiago at isinandal ang kanyang likod sa upuan. Bago natin sagutin yan, Miguel, balikan muna natin ang kasaysayan. Noong 1521, nang unang dumating ang mga Kastila, hindi lamang espada at barko ang kanilang dala. Kasama nito ang isang bagong pananampalataya, ang Kristyanismo. Nang binyagan si Raja Humabon sa Cebu, nagbago ang kasaysayan ng Pilipinas. Isang bagong kabanata ang nabuksan. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang mga isla ay napuno ng mga krus, mga simbahan, at mga pari na nagtuturo ng doktrina ng bagong relihiyon. Ngunit hindi lahat ay kusang yumakap dito. May mga tumutol, lumaban, at nag-alinlangan. Si Lapu-Lapu ay isa sa mga unang tumayo laban sa mga dayuhang ito, ngunit kahit matapos ang kanyang tagumpay laban kay Magellan, hindi napigilan ang paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano. Sa bawat bayang napasailalim sa pamumuno ng Espanya, isang simbahan ang itinayo, isang prosesyon ang isinagawa, at isang bagong kabanata ng pananampalataya ang isinulat. Ang relihiyon ay naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang ito paniniwala, kundi naging kultura, naging identidad. Nang dumating ang ika-19 na siglo at lumakas ang sigaw ng revolusyon, hindi na lang laban sa dayuhang mananakop ang pinaglalaban ng mga Pilipino. Marami ang naniniwala na ang Diyos mismo ang may hawak ng kanilang kalayaan. Ang mga unang bayani ng bansa, tulad nina Jos Rizal at Andres Bonifacio, ay hindi kailanman tinalikuran ang ideya ng isang mas makapangyarihang plano para sa kanilang bayan. Nang lumaya ang Pilipinas mula sa Espanya, dumating naman ang panibagong pagsubok, mga bagong dayuhan, bagong ideolohiya, bagong paniniwala. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang pananampalatayang Kristiyano sa bansa. Makalipas ang maraming dekada, ang Pilipinas ang nananatiling pinakamalaking bansang Kristiyano sa buong Asya. Sa isang kontinente kung saan mas nangingibabaw ang Buddhism, Hinduism, at Islam, ang Pilipinas ang nag-iisang bansa na nananatiling malalim ang ugat sa Kristyanismo. Sa tuwing may unos, sa tuwing may sakuna, hindi naglalaho ang dasal. Sa gitna ng bagyo, may nakaluhod na Pilipino na nanalangin, nagtataas ng kamay sa langit. Tayo ang tinawag upang maging parola ng pananampalataya sa silangan, mahinang sabi ni Santiago, habang pinagmamasdan ang lumang krusipiho sa dingding. Tahimik na tinanggap ni Miguel ang mga salitang iyon. Napatingin siya sa bintana ng aklatan, kung saan tanaw ang lungsod, mga simbahan, mga lumang pader ng intramuros, mga taong naglalakad sa lansangan na may hawak na rosaryo. Kung tama si Santiago, kung tama ang kanyang mga natuklasan, kung ang Pilipinas nga ay tinatawag upang maging liwanag sa silangan, ano ang tunay nitong ibig sabihin? At paano niya matutulungan ang iba na makita ang katotohanan ito? Madilim ang langit sa Maynila. Ang hangin ay puno ng panganib, malamig at mabigat, nagpapahiwatig ng paparating na unos. Ang mga tao sa lansangan ay nagmamadaling umuwi, isinasara ang kanilang mga bintana at pinto, naghahanda sa paparating na bagyo. Isa ito sa maraming bagyong dumaraan sa bansa taon-taon, isa pang pagsubok, isa pang yugto ng pagsubok ng pananampalataya. Sa loob ng isang lumang bahay sa Tondo, isang pamilyang Pilipino ang nakapalibot sa mesa, nagdarasal habang ang ulan ay bumabagsak ng malakas sa bubong. Sa gitna ng kanilang panalangin, isang matandang babae ang mahinang nagsalita. Huwag kayong matakot, mga anak. Ang Diyos ay laging kasama natin. Samantala, sa lumang aklatan, si Miguel ay nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Sa kanyang tabi, si Profesor Santiago ay tahimik na nagbabasa ng isang lumang dokumento, tila walang pakialam sa unos sa labas. Sir, bakit tila hindi natin matakasan ang mga pagsubok? Tanong ni Miguel. Bakit tila laging sinusubok ang pananampalataya ng ating bayan? Itinabi ng propesor ang kanyang binabasa at tumingin kay Miguel. Dahil ang pananampalataya, Miguel, ay hindi nasusukat sa panahon ng kasaganahan, kundi sa panahon ng unos. Napaisip si Miguel. Ilang ulit na nga bang dumaan ang bansa sa matinding sakuna? Mga bagyo, lindol, digmaan, kahirapan, tila hindi naubusan ang Pilipinas ng pagsubok. At sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang pananampalataya ng mga tao. Sa kasaysayan ng bansa, walang bagyo ang kasing sama ng dumating noong 2013, ang bagyong Yolanda. Isa ito sa pinakamalakas na bagyong tumama sa buong mundo, winasak ang lungsod ng Tacloban at nag-iwan ng libu-libong patay.
Ngunit matapos ang unos, isang imahe ang kumalat sa buong mundo, mga taong nakaluhod sa harap ng gumuhong simbahan, nagdarasal, lumuluha, ngunit hindi sumusuko. Miguel, patuloy ni Santiago, ano ang una mong ginagawa kapag dumadaan ang isang bagyo? Napatingin si Miguel sa propesor. Nag-iingat, naghahandain. Sagot niya. At pagkatapos? Nagdarasal. Ngumiti ang propesor. At ano ang ginagawa ng bansa natin sa tuwing may unos? Saglit na nag-isip si Miguel. Ang sagot ay nasa harap na niya mula pa kanina. Nananalangin. Hindi sumusuko. Patuloy na bumabangon. Tumango si Santiago. At iyan ang dahilan kung bakit tayo naiiba. Ang ating bansa ay dumaan sa napakaraming unos, hindi lang sa kalikasan, kundi sa kasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi natin isinuko ang ating pananampalataya. Sa kabilang dako ng bansa, sa isang maliit na baryo sa Leyte, isang batang babae ang nakatayo sa harap ng gumuhong tahanan. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig sa lamig, ngunit sa kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang isang maliit na imahen ng Santo Niño. Sa kanyang tabi, isang matandang pari ang lumapit at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, wika ng pari. Ang bagyo ay lilipas, ngunit ang kanyang pagmamahal ay mananatili. Tahimik na tumango ang bata. Sa kabila ng unos, sa kabila ng lahat ng lungkot at pagdurusa, isang maliit na liwanag ang nananatili sa kanyang puso, ang pananampalatayang hindi kailanman masusukat ng kahit anong sakuna. Bumalik si Miguel sa kasalukuyan, nakatingin pa rin sa bintana. Sa kabila ng malakas na ulan, may nakita siyang isang bagay, isang ilaw mula sa isang maliit na bahay sa kabila ng kalye. Sa loob, isang pamilyang Pilipino ang nagtitipon, nagdarasal, tulad ng libu-libong iba pang pamilya sa buong bansa. Sa isip niya, isang bagay ang naging malinaw. Ang tunay na pagsubok ng pananampalataya ay hindi kung gaano tayo katibay sa panahon ng kasaganahan, kundi kung paano tayo nananatiling matatag sa panahon ng pagsubok. At kung may isang bagay na hindi matitinag sa bansang ito ay ang pananalig ng mga Pilipino. Si Profesor Santiago ay bumalik sa pagbabasa ng kanyang libro, habang si Miguel ay tahimik na ngumiti. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ngunit alam niyang, tulad ng dati, ang bagyo ay lilipas. At sa dulo ng bawat pagsubok, ang liwanag ng pananampalataya ay patuloy na magliliwanag sa silangan. Sa isang tahimik na sulok ng isang simbahan sa Dubai, isang maliit na grupo ng mga Pilipino ang nakaluhod sa panalangin. Ang kanilang mga tinig ay mahina ngunit puno ng taimtim na pananampalataya. Sa bansang hindi Kristiyano, kung saan ang relihiyon ay kailangang isabuhay ng may pag-ingat, ang panalangin ito ay isang uri ng paglaban, isang patunay na kahit sa pinakamalalayong sulok ng mundo, ang liwanag ng pananampalataya ay hindi kailanman nawawala. Sa harapan ng grupo, isang lalaking nasa edad 40 ang marahang itinataas ang kanyang kamay, pinangungunahan ang isang simpleng serbisyo. Siya si Arnel, isang manggagawang Pilipino na dumating sa gitnang silangan hindi upang ipalaganap ang ebanghelyo, kundi upang magtrabaho bilang isang tagapagluto sa isang hotel. Ngunit sa paglipas ng panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi lamang naghahanda ng pagkain, kundi nagpapakain din ng espiritual na pangangailangan ng kanyang kapwa. Mga kapatid, anya, hindi aksidente na tayo ay narito. Kahit sa bansang hindi natin tinubo ang lupa, tinawag tayo upang ipahayag ang pagmamahal ng Diyos. Sa gilid ng silid, si Lina, isang domestic helper mula sa Ilocos, ay tahimik na lumuluha. Hindi niya akalaing sa kabila ng kanyang pangungulila sa pamilya, sa kabila ng lungkot ng pagiging malayo sa bayan, makakahanap siya ng isang pamilya sa pananampalataya. Hindi lang si Arnel o si Lina. Mayroong libu-libong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo na nagdadala ng pananampalataya sa mga lugar kung saan ito ay hindi madaling ipahayag. Sa gitnang silangan, sa Europa, sa Amerika, sa mga bansang mahigpit laban sa Kristyanismo, sila ang mga di nakikitang misyonero, mga ordinaryong manggagawa na nagiging ilaw sa mga madilim na sulok ng mundo. Samantala, sa isang aklatan sa Maynila, si Miguel ay abala sa pagbabasa ng isang ulat tungkol sa pandaigdigang migrasyon ng mga Pilipino. Sa tabi niya, si Profesor Santiago ay tahimik na nakikinig. Sir, sabi ni Miguel, alam niyo bang may higit sa 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa? At karamihan sa kanila ay may pananampalatayang Kristiyano. Tumango si Santiago. Hindi lang sila basta mga manggagawa, Miguel. Marami sa kanila ang nagiging pastol sa kanilang sariling paraan.
Isipin mo, sa isang bansang tulad ng Saudi Arabia, kung saan mahigpit ang batas laban sa Kristyanismo, may mga Pilipino pa ring palihim na nagtitipon para sa pagsamba. Sila ang nagiging tulay ng pananampalataya sa mga lugar na hindi abot ng mga tradisyonal na misyonero. Nag-isip si Miguel. Pero hindi ba delikado yon? Napakadelikado, sagot ng propesor. May mga kwento ng Pilipinong hinuli dahil sa pamumuno ng Bible study. May iba na pinalaya sa kanilang trabaho dahil sa kanilang pananalig. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi sila humihinto. Iyan ang misteryo ng pananampalataya. Kapag tunay mong natagpuan ng Diyos, hindi mo siya kayang itago. Sa Amerika, sa isang maliit na kapilya sa California, isang batang paring Pilipino ang nagmimisa sa harap ng isang kongregasyon na binubuo ng iba't ibang lahi. Siya si Padre Enrique, isang misyonerong lumipad patungo sa Estados Unidos upang maglingkod sa isang lumiliit na parokya. Sa kanyang harapan, isang matandang Amerikana ang lumapit matapos ang misa, may luha sa kanyang mga mata. Padre, anya, matagal na akong hindi nakakapagsimba. Pero nang marinig ko ang iyong sermon, parang muling bumalik ang aking pananampalataya. Ngumiti si Padre Enrique. Hindi niya akalaing ang isang batang galing sa isang maliit na baryo sa Pilipinas ay may kakayahang muling pag-alabin ang pananampalataya ng isang tao mula sa kabilang dulo ng mundo. Samantala, sa isang liblib na lugar sa Africa, isang grupo ng mga Pilipinong nurse at doktor ang nag-aalaga ng mga may sakit. Hindi lamang nila ginagamot ang katawan ng kanilang mga pasyente, kundi pati na rin ang kanilang espiritu. Sa pamamagitan ng simpleng dasal, sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ng isang may sakit, sa pamamagitan ng kanilang presensya, nagiging buhay na saksi sila ng pananampalataya. Sa buong mundo, sa bawat bansang may Pilipino, may isang krus na itinataas, may isang dasal na binibigkas, may isang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Bumalik si Miguel sa kasalukuyan, nakatitig pa rin sa dokumentong hawak niya. Sir, anya, hindi ko akalain na ganito kalawak ang papel ng Pilipinas sa pananampalataya. At hindi lang ito isang papel, Miguel, sagot ni Santiago. Ito ay isang misyon, isang banal na layunin. Hindi natin kailangan ng malalaking pulpito o engrandeng simbahan upang ipahayag ang salita ng Diyos. Minsan, isang simpleng salita ng pag-asa, isang yakap, isang tahimik na dasal sa isang banyagang lupa, iyan na mismo ang misyon na itinakda sa atin. Nag-isip si Miguel. Kung ganoon, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa ng mga migrante. Ito ay isang bansa ng mga misyonero, mga taong kahit saan mapunta ay dala ang liwanag ng kanilang pananampalataya. Sa isang maliit na silid sa Dubai, sa isang bahay sa New York, sa isang ospital sa London, sa isang kampo sa Sudan, may isang Pilipinong tahimik na nagdarasal. Hindi siya isang pari, hindi siya isang madre. Ngunit siya ay isang saksi, isang buhay na patunay na kahit saan dalhin ng kapalaran ang isang Pilipino, ang kanyang puso ay mananatiling nakatali sa isang banal na pangako. At marahil, ito ang tunay na misyon ng Pilipinas, hindi lamang manatili sa isang isla sa silangan, kundi maging ilaw sa buong mundo. Malamig ang gabi sa Maynila, ngunit sa loob ng isang maliit na kapilya, isang grupo ng mga mananampalataya ang tahimik na nagtitipon. Ang kanilang mga mukha ay may halong takot at pag-asa, habang ang isang paring nakasuot ng puting abito ay nagsimula ng kanyang sermon. Mga kapatid, wika ni Padre Mateo, hindi lang sa laman ang ating pakikibaka. Ang tunay na laban ay hindi nakikita, hindi nadarama ng pisikal na pandama, ngunit naroroon sa espiritual na larangan. Sa sulok ng kapilya, nakaupo si Miguel, tahimik na nakikinig. Kasama niya si Professor Santiago, na may malalim na pagninilay habang pinagmamasdan ang eksena. Sir, bulong ni Miguel, ano ang ibig sabihin ng labanang espiritual? Bahagyang ngumiti ang propesor. Sa Ephesians 6:12, sinabi ni Apostol Pablo na hindi tayo nakikipaglaban laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan at espiritual na hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Itinuro niya ang paligid. Sa mundong ito, hindi lamang pisikal na digmaan ang nangyayari. May digmaan sa puso ng bawat tao, sa pagitan ng ilaw at kadiliman, pananampalataya at pag-aalinlangan, katotohanan at kasinungalingan. Napalunok si Miguel. Ibig mong sabihin, may labanan sa pananampalataya dito sa silangan. Hindi ba't matagal nang nangyayari ito, sagot ni Santiago. Sa buong kasaysayan, ang Pilipinas ay nagmistulang kuta ng Kristyanismo sa Asya, isang parola ng liwanag sa isang rehiyong pinaghaharian ng ibang paniniwala. Ngunit sa bawat liwanag ay may anino, at sa bawat pananalig ay may pagsubok.
Mula sa panahon ng pananakop kung saan ang Kristyanismo ay ginamit bilang sandata upang pagharian ang mga katutubo, hanggang sa modernong panahon kung saan ang relihiyon ay sinisira ng materialismo, sekularismo, at politikal na katiwalian, ang labanang espiritual ay hindi pa rin natatapos. Sa isang malayong baryo sa Mindanao, isang grupo ng mga pari at misyonero ang nagtuturo ng ebanghelyo sa isang komunidad na matagal nang nakapailalim sa ibang pananampalataya. Habang sila ay nagmimisa sa ilalim ng isang punong kahoy, isang grupo ng mga armadong lalaki ang lumapit. "Hindi kayo dapat nandito," malamig na sabi ng leader ng grupo, nakataas ang kanyang baril. Ang batang paring si Padre Joaquin ay hindi natinag. "Kami ay dumating hindi upang makipag-away, kundi upang magdala ng kapayapaan." "Kapayapaan?" Umalinggaw ang tinig ng lalaki. "Ang inyong pananampalataya ay hindi kailangan dito." Tahimik si Padre Joaquin. Alam niyang nasa panganib sila, ngunit sa kanyang puso, may isang katiyakan, ang tunay na kaligtasan ay hindi mula sa baril, kundi mula sa pananampalataya. Sa isang iglap, ang tensyon ay lumamig. Ang mga armadong lalaki ay unti-unting umatras, tila ba hindi kayang labanan ang hindi nakikitang kapangyarihang bumabalot sa kanilang paligid. Sa malalayong bansa, kung saan ang mga Pilipino ay nagtatrabaho sa ilalim ng mahigpit na batas laban sa Kristyanismo, ang laban ay tahimik ngunit matindi. May mga Pilipinong lihim na nagpupulong upang magdasal, nagtatagpo sa maliit na silid o sa isang basement, nagsasama-sama upang mapanatili ang kanilang pananampalataya. May ilan na nahuli at pinalayas mula sa kanilang mga trabaho, may ilan na itinuring na kaaway. Ngunit hindi nila iniwan ang kanilang pananalig. Sa isang ospital sa Middle East, si Maria, isang Pilipinang nurse, ay lumapit sa kanyang pasyente, isang matandang Arabo na may sakit sa puso. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang mga mata ay may hinanakit. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong ng matanda. "Nag-aalaga po sa inyo," sagot ni Maria. "At bakit mo ginagawa ito?" Saglit siyang napaisip. "Dahil yan ang itinuro sa amin ni Kristo." Tahimik ang matanda. Ilang sandali ang lumipas, napapikit siya at huminga ng malalim. "Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang iyon." Sa bawat sulok ng mundo, may isang Pilipinong tahimik na lumalaban sa labanang espiritual, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, ng paglilingkod, ng pananalig na hindi kayang igupo ng takot. Sa kapilya sa Maynila, muling nagpatuloy si Padre Mateo sa kanyang sermon. Ang tunay na digmaan ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Sa panahong ito kung saan ang mundo ay puno ng ingay, tukso, at kasinungalingan, tayo ay tinawag upang manatiling matatag sa ating pananampalataya. Muling tumingin si Miguel kay Professor Santiago. "Sir, kung ganito ang labanang espiritual, paano tayo mananalo?" Ngumiti ang profesor. "Sa parehong paraan na lagi tayong nanalo, Miguel. Sa pananampalataya, sa panalangin, at sa pagsasabuhay ng liwanag ng Diyos sa ating buhay." Tahimik na napangiti si Miguel. Sa loob ng maraming buwan, sinubukan niyang hanapin ang papel ng Pilipinas sa pananampalataya. Ngayon, unti-unting lumilinaw ang sagot. Ang labanang espiritual ay hindi isang bagay na magaganap lamang sa hinaharap, ito ay matagal nang nagsimula, at ang Pilipinas ay nasa gitna nito. Ngunit sa digmaang ito, hindi sila nag-iisa. Sa bawat Pilipino na nagdarasal sa loob ng isang maliit na bahay sa gitnang silangan, sa bawat misyonerong nagtuturo sa mga baryo ng Mindanao, sa bawat nurse na nag-aalaga ng pasyente sa isang malayong bansa, sila ang mga sundalo ng isang labanang hindi nakikita, ngunit higit na makapangyarihan kaysa sa anuman. At sa dulo ng lahat, tulad ng dati, ang pananampalataya ay hindi matitinag. Sa isang matahimik na gabi sa Maynila, nakaupo si Miguel sa isang bangko sa loob ng lumang simbahan. Sa kanyang harapan, ang altar ay kumikinang sa liwanag ng kandila, at ang hangin ay puno ng tahimik na pagninilay. Sa kanyang isipan, bumabalik ang lahat ng kanyang natuklasan, ang misteryo ng offer, ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang pananampalataya, at ang labanang espiritual na patuloy na nagaganap. Sa tabi niya, si Professor Santiago ay nakamasid sa malaking krusipiho sa gitna ng simbahan. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila ba may nais sabihin, ngunit hindi pa handang bigkasin. "Sir," basag ni Miguel sa katahimikan, "kung tama ang lahat ng ating natuklasan, kung talagang may mas malaking papel ang Pilipinas sa plano ng Diyos, ano ang susunod nating hakbang?" Napangiti si Santiago, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng lalim. "Miguel, ang kasaysayan ng ating bayan ay hindi isang aksidente.
Mula pa noong sinaunang panahon, tila ba may nakatakdang daan na ating tinatahak. Ngunit ang tanong ay hindi kung ano ang hinaharap natin, kundi kung paano natin ito haharapin. Tumango si Miguel. Sa tingin niyo ba, sir, may mas malaking misyon ang Pilipinas sa pananampalataya? Tahimik na tumayo si Santiago at lumakad patungo sa altar. Doon, marahan niyang hinipo ang isang antigong Biblia na nakapatong sa isang lamesa. Alam mo ba, Miguel, wika niya, maraming beses sa kasaysayan, ang Diyos ay gumamit ng maliliit na bansa upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ang Israel ay isang maliit na lupain, ngunit ito ang piniling bansa upang dalhin ang kanyang salita sa buong mundo. At ngayon, sa ating panahon, sino ang makapagsasabi kung ang Pilipinas ay hindi rin may dalang ganoong tungkulin? Napaisip si Miguel. Pero paano natin malalaman? Muli siyang hinarap ni Santiago. Hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng hula, kundi sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ang ating bayan ay hindi tinawag upang lamang maghintay sa propesya, tayo ay tinawag upang kumilos. Sa malayong probinsya ng Leyte, isang batang madre ang naglalakad sa isang putikan matapos ang isang matinding bagyo. Sa kanyang harapan, isang simbahan ang halos nawasak ng unos, ngunit sa kabila ng pagkaguho, ang krusipiho sa gitna ng altar ay nakatayo pa rin. Lumapit siya at marahang lumuhod sa harapan nito. Panginoon, anya, hindi man namin maunawaan ang lahat ng iyong mga plano, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Sa kabilang bahagi ng mundo, sa isang maliit na apartment sa Hong Kong, isang Pilipinang domestic helper ang tahimik na nagbubukas ng isang lihim na Bible study kasama ang iba pang ofos. Alam nilang mapanganib ito na maaaring mapaalis sila sa kanilang trabaho kung mahuli, ngunit hindi sila natatakot. Sa loob ng maliit na silid na iyon, ang salita ng Diyos ay muling lumalaganap. Sa Estados Unidos, sa isang simbahan sa New York, isang batang Pilipinong pari ang nangangaral sa isang kongregasyon ng iba't ibang lahi. Ang pananampalataya, anya, ay hindi isang bagay na nakikita lamang sa ating mga simbahan. Ito ay isang apoy na dapat nating ipasa sa iba. At minsan, ang pinakamaliit na ilaw ang siyang nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Bumalik ang isip ni Miguel sa kasalukuyan. Kung ganoon, sir, ang kinabukasan ng Pilipinas ay hindi nakasulat sa mga hula, ito ay nakasulat sa ating mga kilos. Ngumiti si Santiago. Tama ka, Miguel. At sa bawat Pilipino na patuloy na nagsasabuhay ng pananampalataya, sa bawat isang desi na nagiging buhay na misyonero, sa bawat batang lumalaban sa unos ng buhay na may pananalig sa Diyos, doon natin makikita ang tunay na propesya ng ating bayan. Tahimik na nagnilay si Miguel. Hindi na siya katulad ng dating Miguel na nagtataka lamang kung nasa Biblia ang Pilipinas. Ngayon, alam niyang mas mahalagang tanong ay hindi kung tayo ay bahagi ng propesya, kundi paano natin tutuparin ang ating layunin sa mata ng Diyos. Sa labas ng simbahan, unti-unting sumisikat ang araw. Ang sinag nito ay dumampi sa lumang krusipiho sa harap ng simbahan, nagbabadya ng isang bagong araw, isang bagong pagkakataon upang mabuhay sa pananampalataya. Kung nandito ka pa, magkomento ng iliwanag para malaman namin kung sino ang umabot hanggang dulo.